dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nyo, Yan na! Oh! ito itong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Eh bakit Oh. mo sinisira pangalan ko? Oh! Joel Chua. Ayan na mga kababayan, yung totoong pag-uugali ni Sarah lumabas. Ito yung natural ni Sarah. Ganito talaga si Sarah. Huwag kayong maniniwala sa mga nung nakaraan. Pakita lang nila na, takpan natin ang bangis ng mukha mong hayop ka, Sarah. Kailangan magpakita ka ng medyo sinto-sinto ka. Putang ina yung pinakita nyo. Hindi naman kabaitan yung nakita namin dun eh. Nakita namin kung paano naging pinatunayan nyo lalong sinto-sinto si Sarah. Oh, sad no? Sad. Tanginang yan. Bobo na lang talaga hindi makakahalata eh. Tuloy. Ito yung totoo. He did not know what he was talking about. So incompetent. Or he was lying to his teeth to get the votes of people. Putang ina Yeah. ninyong lahat. Kita nyo, no? Gago, Martin no? Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Grabe, no? Mga kababayan, ano? Sige, tapusin natin to at magbibigay tayo ng opinion, mga kababayan. Sana'y matutunan. May katulad ko na opinion, ano? Tuloy! Asa na? Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. We have two more. Ang ina ninyo. Grabe, no? Ang bastos ng bunganga ni Sarah, mga kababayan ko. Ang bastos. Sige. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Grabe, no? Yung bunganga ni Sarah, no? Grabe ka kay Ninong Martin namin. Ninong Martin, pagtatanggol kita rito kasi mali yun, ha? Sarah po, tangina mo rin para kay Ninong Martin. Di ba? Tanginan to, minumura si Ninong Martin ni Takero. Minumura yung Ninong Martin ni Mima. Minumura yung Ninong Martin ni Nyulo. Ang ina mo rin, Sarah, ha? Ninong ng mga tropa. Walang kalaban-laban, sorry na. Walang kalaban-laban si Ninong Martin. Ako na, sige na, ako na. Tuloy. Kasi, maalis mo man ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente, tingina mo. Kita nyo, no? Alam nyo, mga kababayan, eto magsalita na ako para hindi tayo matagalan. Sa akin, mga kababayan, ako, opinion ko to, opinion ko. Sa akin lang ito. Alam nyo, hindi na mahalaga sa akin eh. Kung kasalanan ba o impeachable ba yung pong pinaggagawa ni Sarah. Kasi hindi po yun ang punto eh. Ang tanong dyan, tama ba yung ganyang pag-aasal niya? Tama ba na bilang lingkod bayan, putang ina mo Sarah, ganyan ang ugali mong hayop ka? Nakuha nyo, mga kababayan ko?
Yun na po ang punto rito eh. Kayong mga DDS na nanonood, mga poke ng ina nyo. Tama ba yung ganitong asal ng isang lingkod bayan? Hindi na, wag na natin pag-usapan kung guilty or hindi guilty, may kasalanan o wala. Ang tanong, sagutin ninyo, tama ba na ganitong pag-uugali ng putang inan to, ang isang lingkod bayan at ikalawang pinakamataas na leader ng bansang Pilipinas, tama ba? Kayo, mga kababayan, sagutin nyo. Kahit pagbalibalik na rin ninyo yung pilukan ni Marcoleta at saka ni Harry Roque, isama nyo na yung pilukan ni Marcoleta Jr. At saka yung pilukan ni Arnel Ignacio. Hindi ko po nakikitang tama yung sinasabi. Wala po ako nakikita na mabuti rito sa ginagawang ugali ni, pinapakita na ugali ni Sara. Di ba, Teresita Tan, ikaw, teacher ka eh. Di ba? Profesora si Teresita Tan. Tanungin natin. Tama ba? Ito ba ang ipagmamalaki nating mga Pilipino? Itong putang inang ugali nito? Hindi, sa totoo lang, kamura-mura naman talaga to eh. Lahat sila. Tingnan nyo. Hindi lang mga kababayan, sa ganyang pag-uugali. Meron pang isa. Pansinin nyo to. Pati sabi dyan sa opisina ninyo na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, yung pangit ako. Wala. Yung mga kababayan ko, pati yung picture kailangan pahalagahan, mga kababayan ko. Tignan nyo yung itsura. Alam nyo na talagang yung utak ni Sara hindi talaga pwedeng pang vice president eh. Kahit nga senador kahit nga mayor hindi pwede. Yung utak ni Sara, mga kababayan, kakaiba. Kaya nga kung pakialam kung anong sasabihin ng inyong about sa akin, basta panigulo maganda yung picture ko. Kita nyo? Ang mahalaga lang sa kanya, maganda yung picture niya. Di ba ang mahalaga sa atin, mga kababayan, kung ano yung kapakanan ng taong bayan? Kung ako yung naglilingkod, parang ako. Ako, mga kababayan, ang kapakanan ng aking mga kliyente, ng aking mga tauhan, ang aking inuuna. Hindi po yung aking sarili. Kaya nga sabi ko sa inyo dahil nga maayos sila, o kahit hindi ako magtrabaho, kahit hindi ako pumunta ng opisina, nandito ako, kaharap ninyo, pinanonood ninyo, pinakikinggan ninyo, gumagana. Lahat. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya kong magpaandar ng isang organisasyon o isang korporasyon. Marami nga Di ba nang maayos nang hindi ganun kalaki ang problema? Pero si Sara, ang problema niya, malaki ng problema yung itsura niya. Putang ina, malaki lang naman ang mukha mo, malaki lang ang ulo mo, pero wala ka namang utak, hayop ka. Tama? Malaki ang mukha, malaki ang ulo ni Sara, pero walang laman ang utak. Katulad nito, tingnan nyo, mga kababayan, siya pa, pasok. Tingnan nyo, pare-pareha sila Pare-parehas itong mga ito. Tingnan nyo ito. Malapit-lapit na ito Baka sunduin na ito ni Amang Kay. Kilala nyo si Amang Kay? Si Amang Kay. Baka, sunduin na to sige na. Tingnan nyo, pakinggan ninyo. Pare-pare sila. Itong si Marcos. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. Wait lang. Binalik saan? Sa Davao?
Ito, tanong niya, mga kababayan, ano na ba ang achievement ni PBBM? Kita nyo? Tanong natin, ano ba achievement mo? Kasi bago ka sana magsalita sa isang tao, bago ka tumira, dapat may achievement ka, putang ina ka. Tama? Tama ba mga kababayan ko? Ano? Diba? Bago ka magsalita, ano ba achievement mo, baste? Na ngayon ay nauubos na yung laman-laman mo. Totoo ba na meron kang sakit na malala na nakuha mo sa pag upo-upo mo sa matigas? Di ba mga kababayan? Hindi ba? O baka naman sa pagtuwad-tuwad mo. Kaya ka nagkasakit. Yung ba yon? Masakit, ano daw malala daw Ngayon, ang tanong ko, ano ang achievement ni Baste? At tanong ko, binalik daw ang droga saang banda? Sa Davao ba? Kasi karamihan ng nahuhulihan ng droga sa Davao City lang. Binalik ang kriminalidad kamo. O di ba sa inyo marami? Ano nangyayari dyan? Sila nagpapatayan. Tama, mga kababayan, ang daming krimen sa Davao City. May ginahasa, may binaril, may pinatay, may nahulihan ng droga, halos araw-araw, may ganon. Ngayon, ang nangyayari, binibintang kay Pangulo. Di ba? Walang pagkakaiba yung magkakapatid na yan, mga kababayan. Walang pagkakaiba. Yan yung sinasabi natin. Tama? Grabe, no, mga kababayan. Grabe itong mga Duterte, ano ito? Wait lang. Pasok natin to. Ang isang guro ng dahil sa kanyang... Ito, mga kababayan, ikumpara natin to kay Sara Duterte, Ikumpara natin to. Wait lang. Talakayin natin to. Ibig sabihin mga kababayan, na natatalakay natin to, hindi natin napupukusan Ito, bigyan natin ng pansin ng malala. Si Sara Duterte ay nagbanta sa buhay ng Pangulo at kay First Lady. Hindi lang sila. Kung hindi, kasama pati si Ninong Martin. Di ba? Kasama si Ninong Martin. Ni Takero, ni Mima, tsaka ni Nyulo. At marami pang iba. Diba? 3 ang binantaan ng buhay. Pero, eto hong guro mga kababayan, na nagbanta sa buhay ni Digong noon. Alam nyo kung anong ginawa? Kaya alam nyo, ang mga tao ngayon, sinasabi nila habang may tatsulok at ikaw ang nasa tuktok, hindi mawawalang Alam niyo yung kantang ganon? Alam niyo yung kantang ganon, mga kababayan ko? Ito po yung separation ng mga walang kapangyarihan, walang kayamanan, kumpara sa may kapangyarihan at magnanakaw ng kayamanan. Pakinggan natin. Gusto ng NBI ang isang guro ng dahil sa kanyang post sa social media. Ang laman ng kanyang post, alok na reward para raw sa makakapatay sa Pangulo. Nagbabalita si Camille Samonte. Siyempre, ikaw ba naman, hindi ba naman ako magiging weak doon kay Ninong Martin nila? Daming dinugas nun Diba? Yung dinudugas, pinapakimkim sa mga inaanak. Arnold Lopez, isipin mo. Yung Ninong Martin natin, nandugas. Sa mga inaanak, ewan ko, baka tinakwil na akong inaanak Abay, pinapakimkim. Sa mga inaanak. Biruin mo yun? Di ba? Ito na.
Ayan o. Mangiyak-ngiyak ang 25 anyos na lalaking ito matapos siyang arestuhin ng NBI. Grabe, no, mga kababayan, ano? Talagang pinanggigilan, ano? Nag-ugat ito sa kanyang Twitter post noong Mayo 5 na bibigyan niya ng 50 milyong pisong pabuya ang makapapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, kita nyo ang kanyang pinost, I will give 50 million reward kung sino makakapatay kay Duterte. Kita nyo, yun lang ang sinabi. Ayan o, ano sabi rito? Hashtag no to ABS-CBN shutdown. Ay, naintindihan nyo eh. Bakit nyo isa-shutdown ng ABS-CBN? Dahil hiling ni Kibuloy, hindi matanggihan ni Duterte si Kibuloy, kaya sinutdown ang ABS-CBN. Ganun ba yun? Oh. Oh, nawala. Oh. Oh, ito na. Oh. 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 Ayan na. Oh. Ang Twitter post noong Mayo 5 na bibigyan niya ng 50 milyong pisong pabuya ang makapapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nang makita raw ito ng NBI Cybercrime Division, agad nilang hinanap ang lalaki at natuntun siya sa kanilang bahay sa Santa Cruz, Zambales. Sana all ganon. Sana all. Di ba? Ito mga kababayan, para maging balanse tayo ha. Baka sabihin nyo mga kababayan ako namimili. Kong J. Kong Hun. Opo yung pong kabundukan ng mga katutubo natin, winalangya nyo hindi ho porke kayo nasa panig ng Ninong Martin ni Taquero palalagpasin namin yan. J. Kong Hun, idol ka namin. Pero yung ginawa mo dyan sa kabundukan, sa may, dyan po sa may Sambales, hindi ho kaaya-aya. Napanood ko kahapon mga kababayan, pangit biro nyo ang ganda-ganda ng kabundukan, ginawa hong basurahan. Hindi ho tayo sang-ayon doon, Kasama po tayo dyan, Siya tumutulig sa, Baby Nunez. Oo. Di ba? Terno yan sa shades ko. LB, ganun. Di ba mga kababayan? Wag ganun. Sino nakapanood nun? Yung kabundukan. Hindi tayo papayag ng ganun. Sa atin mga kababayan, pagka mali-mali, kahit pakakampi natin, hindi tayo DDS. Na kapag ka-DDS, kakampi nila nagkakamali, tatahimik sila. Tayo, ako na po nagsasabi magalit na kayo magalit. Mali po at hindi po naging maganda yung nangyari na yon na ginawa ho nilang landfill o basurahan yung tok-tok ng bundok na ngayon malaking problema dahil pati ho yung mga batis na umaagos ay naapektuhan na ng dumi ng basura. Dati naiinom. Ngayon hoy, hindi na. Di ba mga kababayan? Biruin ninyo yan. Biruin nyo, ang mga basura nyo galing sa ospital, yung mga malalang may sakit. Yung mga basura na nandiyan dyan, Di ba? Kung ang ginawa nyo, kontakin nyo na lang si Pascachi. Yung makina na lang, bumili kayo. Tapos doon nyo gilingin yung mga basura at para mapakinabangan pa ng taong bayan. Di ba, no? Grabe tong, di ba, may halong hospital waste. Ayan. Pero nyo yun, halo-halo, mga kababayan. Lahat na ng mga sakit nandoon. Aagos ngayon sa batis. Kakatas yung basura. Aagos sa batis. Anong likha nun? Congressman naman Di ba? Hayaan mo na hayaan mo na yung si Aiko. Napunta na kay 1 mig. Hayaan mo na yun. Mas maraming dyan, magaganda. Tawagan mo ko. Papakilala kita sa mga beshi ko. Anong gusto mo? Maliit, malaki, matangkad, katamtaman, sariwa,
bilasa. Lahat meron tayo niyan. Tuloy. Ang sabi pa raw niya noong una, na-hack lang ang kanyang account. Pero dahil matibay umano ang ebidensya, umamin din siya kalaunan. Sabi naman ng dinakip, hindi niya ito sinasadya. Humingi na rin siya ng paumanhin sa Ito putang inan to. Kapal ng mukha, no? Alam din yan ni Digong. Siyempre, matagal na ho mga kababayan na ginawa nilang landfill diyang nasa Zambales Panahon pa ni Digong, mga kababayan ko. Kapal talaga ng mukha nitong hayop na to. Sarap targetin yun noo. Tuloy. Pangulo. Gusto ko lang pong magpapansin po. Kasi po, may psychological thinking po ako na before po mangyari yun, bakit yung ibang mga accounts, ang daming retweets, samantalang sa akin wala. Kaya nga. Diba? Kasi nag-viral. Tapos, yung time na yun, ginawa ko yun, yung 50 million na yun, pero wala po akong 50 million na yun. Wala po akong 50 million. Ako! Ginawa ko lang yun dahil kinonect ko lang siya sa reward din ng ating Pangulo patungkol sa vaccine ng coronavirus. It was Kawawa, no, mga kababayan, kawawa. Sa madaling salita talaga, pag sa mga hayop na ito, mga kababayan, sa mga kampo ni Sara Duterte, okay lang, Pero kapag sa iba na ho, ang gumawa, wala. Kasi mga kababayan, yung pagbabanta, ako, hindi ko siya kinukonsente, mali. Pinagbantaan si Digong, mali. Pero sana si Sara mali rin. Kasi naniniwala ako, mga kababayan, andali, pang-re-reels ko ito. Wait lang. Pang-re-reels ako. Magre-reels tayo. O wala pa akong pang-upload sa reels ko pala. Andali. Diba? Naniniwala ako, mga kababayan. Wait lang, tagal para may reels tayo ngayon. Diba? Tanggalin. Kayo, sige nga, paki-comment nga dyan yung inyong masasabi. Dahil naniniwala ako, mga kababayan ko, na ang pagbabanta ay pagbabanta. At hindi kailanman dapat inuugali ng kahit na sinong lingkod bayan. Dapat alam natin yan. Diba? Kaya etong pinipilit ng depensa na ang ginawa ni Sara ay normal lang dahil daw yan ay karapatang pantao o press freedom. Hindi ho press freedom yung pagbabanta, tandaan nyo yan. Bumatikos ka, oo. Tumira ka, oo, pero yung pagbabantaan mo ang buhay ng kahit na sino. Pero etong ginawa nga ni Sara ay ang Pangulo, ang asawa, at ang Ninong Martin, pinagbantaan niya. Tanungin nyo yung mga sarili ninyo. Tanungin nyo yung asawa ninyo. Tanungin nyo yung mga magulang ninyo. Tanungin nyo yung mga anak ninyo. Baka sila makasagot, may kasama pang batok. Tama? Ganda nun Ang ganda nun Ang ganda nung pang-reels ko. Di ba mga kababayan? Tama! Kailan naging tama ang mali? Minsan mapagbibigyan natin kapag nakipagbengbangan lang kayo ng walang nakakaalam. Pero pag may nakaalam na, mali na yan. Di ba? Ay, nako. Paano? Okay na tayo. Kita-kita na lang tayo mamaya, mga kababayan, abangan natin, alas 2 pa naman yung, alin ba? Alas 2 pa naman yung hearing, meron pa tayong oras. Hahabol tayo ng pangalawang set ng live natin. Maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat.
Our beloved Boss Mike Cervera.